Good morning, everyone, and welcome to our guests who are here, maybe for the first time. Okay. My dear brothers and sisters, beginning today and in the next few days, we will hear from the prophet Micah for the first reading. Prophet Micah was a contemporary of prophet Isaiah. I told you some days ago that in the next several weeks, the first reading will be coming from the prophets. At ipinaliwanag ko na ang isang propeta, ang kanyang misyon ay hindi lang sabihin kung anong mangyayari sa hinaharap, kundi magsalita din tungkol sa mga nangyayari sa kanyang kapanahunan. Okay? Let us make that clear. Because sometimes we think of prophets as someone who can tell the future. Yes, that is true, but that is not the only work of the prophet. The prophet also tells about the present. At yan ay hindi kaiba ngayon sa unang pagbasa. At sa unang pagbasa, mula kay Propeta Micah o Micaias, ay muling inilalarawan sa atin ang sitwasyon noong panahon niya. Alam nyo, yung mga corruption, yung mga injustices, hindi lang naman ngayon nangyayari yan eh. Hindi lang naman ngayon nang aapi ang mga mayayaman laban sa mga mahihirap. Hindi lamang naman ngayon nangyayari ang katiwalian. Maging noong panahon ng mga propeta, nangyayari na yan. Kaya nga, sabi sa atin sa unang pagbasa, woe to those who plan iniquity and work out evil on their couches. Sawimpalad yung mga nagpaplano ng mga katiwalian. At sabi pa nga rito, habang sila'y nakahiga sa kanilang mga kama, ay iniisip na nila kung papaano magnanakaw. Iniisip na nila kung papaano mangungulimbat. Iniisip na nila kung papaano mangungurakot. Now, anong itinuturo sa atin ito? Dahil ang propeta ay nagsasalita sa ngalan ng Diyos, yung totoong propeta ang isang propeta ay spokesperson ng Panginoon, malalaman natin na ang Panginoon ay tutol sa katiwalian. Maaaring tahimik ang Panginoon. Maaaring hindi nagsasalita ang Panginoon. Pero sa pamamagitan ng mga propeta, ipinapaalaala sa mga tao, hoy, mag-ayos-ayos kayo, magpakatino kayo. That was the message of the first reading. At dahil dito, mas maganda na maintindihan natin yung isinagot natin kanina. Do not forget the poor, O Lord. Diba? Yun ang ating responsorial psalm. Do not forget the poor, O Lord. Why? Because the poor has a special place in the heart of God. Ngayon, alam nyo ang maganda sa salita ng Diyos? Kahit na ito ay pinahayag noon, meron itong kahulugan ngayon. The Word of God still has relevance even today. Alam naman ninyo ang nangyayari sa ating bayan. No? Napakainit ng usapin tungkol sa mga korupsyon. At napakainit ng usapin tungkol sa pananagutan. Hindi yan bago. Noon pa man, kinukondena ng mga propeta ang katiwalian. Kaya ito isang magandang paalaala sa atin. Hindi natin pwedeng ipikit ang ating mga mata. Hindi tayo pwedeng magbingi-bingihan sa hiyaw ng mga dukha.
hindi natin pwedeng isara ang ating mga puso sa mga katiwaliang nangyayari ngayon. Alam nyo, minsan may mga tao ayaw sa mga pari na nagsasalita tungkol sa politics. No? Dapat daw ang mga pare hindi bumabanggit ng mga bagay-bagay tungkol sa politika. Well, I will not open my mouth every time speaking about politics. But you have to be ready that once in a while I speak about politics, because we cannot separate our faith from what is happening outside. We cannot separate religion from political situation. Huwag niyo sabihin, basta ako Katoliko, nagsisimba ako dito sa loob ng katedral, okay na, no? Pero wala akong pakialam sa nangyayari sa labas. Hindi ho pwede yun. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang ating pananampalataya sa ating responsibilidad na maging mabuting mamamayan. Ang isang tunay na Kristiyano dapat isang tunay ding makabayan. Kasi kumisan nga, sabi ko, pinaghihiwalay natin yun eh. Religion, dyan lang. Politics, dyan lang. Ang pare, hindi dapat makailam sa politics. Well, tell that to the prophets. Okay? Because the prophets spoke about what is happening in society. Sabi ko nga, hindi natin pwedeng isara ang ating mga puso sa mga katiwaliang nangyayari sa ating paligid. Hindi tayo pwedeng magbingi-bingihan sa mga nagaganap sa ating lipunan. Ang tunay na banal dapat makabayan din. Ipagdasal natin ang ating bansa. Ipagdasal natin na sana yung mga taong dapat managot ay managot. Ipagdasal natin ng ating mga pinuno ng bayan ay maging tapat sa kanilang pangako. Ipagdasal natin ang bawat isang Pilipino ay maging tunay na makabayan. Amen.